Hello po sa ating part 4 ng ating bautismo sa tubig. I believe na kayo po na sumusubaybay o kayo na nakapanood na ng mga short explanation natin about dito sa bautismo sa tubig, naiintindihan nyo na kung ano yung ibig sabihin, yung tunay na ibig sabihin ng bautismo sa tubig. Ngayon naman, pag-usapan natin itong paglulubog. Kasi as you know, yung bautismo sa tubig, katulad ng nakikita nyo dito sa picture, is linulubog sa tubig. And then maybe you have this question na bakit kailangan ilubog? Basahin po natin yung explanation kung bakit inilulubog. Let's read it together. Sabi dito, marami nang nasabi tungkol sa aktwal na paraan ng pagbabautismo. Marami ang naniniwalang ang pagbabautismo ay pagwiwisik ng tubig sa ulo ng isang tao. Samantalang iba naman ay naniniwala na ito ay paglulubog sa tubig, ngunit sa pangalan lamang ni Jesus. Kami naman sa Simbahang Universal ay nagsusumikap na sundin ang Biblia hangga't maaari. Para sa amin, ang pagbabautismo ay paglulubog sa tubig sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ayon sa iniutos ng Panginoong Hesus mismo sa libro ng Mateo chapter 28 verse 19. Gaya ng nabanggit, ang pagbabautismo sa tubig ay sumisimbolo sa isang paglilibing, kung paanong inililibing o kung paanong inilibing ang Panginoong Hesus pagkatapos niyang mamatay. Ang makasalanan naman ay espiritual na inililibing pagkatapos magsisi. Sa sandaling siya ay inilulubog sa tubig, siya'y nililinis sa kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng tubig ng bautismo. Sabi diyan, Roma chapter 6 sa verse 4. Kaya tayo ay inililibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Ang araw ng iyong bautismo sa tubig ay isang espesyal at di malilimutang araw. Ang bautismo sa tubig ay gaganapin sa baptismal pool ng health center at isasagawa ng isang pastor na maglulubog sa iyo sa tubig sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So dito, makikita nyo po na kailangan talagang ilubog. Yun kasi yung utos ng Panginoong Hesus, na alam natin kung paano binautismuhan yung Panginoong Hesus. Hindi to dahil doktrina. Hindi ito dahil sa UCKJ. No, kasi kinokopya lang natin kung ano yung nakasulat sa salita ng Diyos. In the same way na yung Panginoong Hesus ay inilubog sa tubig. And then sabi doon na pag-ahon niya ng tubig, yung Espiritu Santo ay bumaba katulad ng isang kalapate. So, kinokopya lang natin. Yun yung reason kaya inilulubog. Pero syempre may mga iba't ibang case. Bakit may mga iba't ibang case? Like, for example, naranasan ko na hindi pwedeng ilubog yung tao na tumanggap sa Panginoong Hesus at nagsisi. Bakit? Nasa ospital. So, diyan namin winiwisikan ng tubig lang. Wala namang problema kasi sabi ko nga, huwag kang mag-alala masyado sa lubog ng tubig, sa tubig, kung mainit yung tubig, maligamgam yung tubig. Mag-alala ka kung tunay kang nagsisisi. And then merong checklist dito. Sabi dito, narito ang listahan ng mga bagay na dapat tandaan at mga pangakong dapat matupad. Basahin ang mga ito ng mabuti bago ang iyong bautismo sa tubig. Ano yung mga
checklist natin diyan, ang pagpapabautismo sa tubig ay paglulubog sa tubig. Number 2, mamuhay ng malinis at lumayo sa kasalanan. Number 3, maging tapat sa pagbabalik ng At so far, tapos na yung sa booklet natin. And sa next part ng ating episode ng Baptism and Water, pag-uusapan naman natin yung question and answer. Mga question answer, malay mo nandun po yung question mo. Yes, mga hatiin natin sila sa 2 or 3, yung part na yun. Pero panoorin nyo pa rin. In few part, matatapos na rin naman tayo. Pero at least, nabasa mo yung question and answer na magbibigay ng linaw sa iyo. So paano po mga kaibigan? Makita-kita po tayo ulit sa next episode ng ating Bautismo sa Tubig.